Alam mo parang naglagay ka rito ng bakod or you draw a line. You draw a line right here, okay? Sa'yo at sa isang energy rito. Yan, 'no? And I'm seeing someone here 'no, alam mo yung ginagawa noon 'no, na yung bulaklak 'no, kahit anong bulaklak 'no, tapos tinatanggal yung isa-isang mga petals 'no. She likes me, she likes me not. He likes me, he likes me not, 'no, yung gano'n 'no. So, parang meron ditong naguguluhan and for some reason someone draws a line between you two. Pero parang may halong panghihinayang or regret. So, ano nga bang nangyayari rito? Kung sino yung nag-draw ng line, dun ko nakukuha yung energy na parang may regret or may panghihinayang. Oh, intriguing. I find it really interesting. So let's see what's happening here for you guys. Okay, let's go ahead and check this out for you. Collective. Oh, okay. So yun nga, no? Okay. Right at the heart of this reading is the Queen of Cups energy. Okay. Okay. Oh, your feelings are valid. Collective, okay. So, bago tayo mag-start, hi and hello muna 'no, sa lahat ng mga subscribers 'no, at sa mga bago, welcome. Ako po si Yan, tuloy po kayo rito 'no, and if interested rin kayong tumambay sa aking other channel, ang link po ay nasa description box. Thank you so much sa mga pabalik-balik ko rito mga subscribers and viewers. So, alam niyo naman yung drill, wala tayo ritong gender, babae, lalaki, LGBT, lahat kayo welcome here. And of course, this is timeless as well. Ibig sabihin, puwedeng ito ay tapos or nangyari na sa iba naman ay puwedeng nangyayari sa kasalukuyan, at puwede namang sa iba ay hindi pa at isang strong prediction ng kanilang future or hinaharap. So, ibig sabihin mga babes 'no, wala tayo ritong time period at wala rin tayo ritong age at gender. So, dito nakikita ko ito ngayon yung complicated situation ninyo 'no. So, we have here the Queen of Swords energy, Four of Cups energy, Seven of Wands energy. Yeah. Well, I think I know. Okay. Someone here expresses love to you. Puwedeng nag-confess siya ng emotions and feelings niya sa'yo. And for some reason, posibleng one, nagulat ka na nag-express siya ng emotions and feelings, hindi naman kayo gano'n ka-close or hindi mo naman inakala na magugustuhan ka niya. Or two, ikaw 'to na wala kang feelings for him or her. Yan, 'no. But I must say that I'm getting that strong energy na ikaw 'to na wala kang feelings para sa kanya 'no, nung umamin siya rito ng emotions and feelings niya sa'yo. Maybe someone here could be a coworker, someone here could be a neighbor or a friend of yours 'no, na nag-express ng love or pagtangi niya sa'yo rito. Like someone say, "I like you," or "Mahal ka niya," 'no? And then this is you na parang nagulat ka, nasurpresa ka 'no, or ikaw 'to na na parang hindi mo yun masyadong naramdaman. Hindi dahil sa hindi totoo yung sinasabi niya sa'yo, kundi dahil
hindi mo siya gusto. Yan, wala kang gusto sa kanya. Pero ito na nga yung problema. After mong i-reject itong person na ito, you start noticing yourself. Yan, no? Na parang tinitingnan mo na siya, napapansin mo yung mga even little details sa kanya, no? Yung gesture ng mga hands niya na hindi mo naman napapansin before, no? Kung paano siya manamit, no? Tinitingnan mo siya rito kahit na napapadaan lang siya, no? Hindi mo naman na ginagawa yun dati, but after this person here confesses yung kanyang emotions and feelings sa'yo, you start to notice him or her, no? Ito na yung problema. You start to develop feelings for this person here na in the first place, wala ka naman talagang gusto sa kanya. So, okay, 'di ba? Ano ba talaga nangyayari rito, no? And how can this be possible na ganito 'to? Hindi naman kita nakikita nagpapa-macho rito or nagpapa-bebe, pero nakikita kita rito mga babes, no, na you start unawarely, okay? And you start subconsciously, okay, na nagde-develop ng feelings for this person here. And for some reason, hindi mo naiintindihan yung self mo kung bakit ngayon nano-notice mo siya. You're trying to be friends with this person here just like the old days bago siya mag-confess na emotions and feelings sa'yo, no? You try to be friendly, no? Pero you feel like this person here is avoiding you. Yes, this person here is avoiding you, no? May ganun siyang energy, Seven of Wands energy right here, no? Because ang naiisip niya rito, he or she makes you feel uncomfortable kapag nasa isang place kayo, even you are in a group of people, no? Lalo na kung coworker mo siya or lagi mo siya nakakasama, madalas, no? This person here feels awkward. At saka ayaw kanya rito na parang feeling na uncomfortable ka, no? Lalo na siya 'to 'no, na puwedeng, wrong timing yung pagkanyang express ng love for you. Actually, it's not wrong timing, no? It's just that wala kang feelings for him or her nung oras na express or nag-confess siya sa'yo na gusto o na mahal ka niya, 'no? So, is it really attraction here? Kasi dito nakikita ko na naguguluhan ka, no? Yung sarili mo rito with the Seven of Cups energy right here, no? Six of Swords, and there's this um, Three of Swords right here, no? This is yung, ano to? Dahil lang ba na-express siya ng love for me? Nagsimula ko na siyang mapansin. Gusto ko lang ba ng atensyon niya? O iba na to? Alam mo sa nakikita ko rito, you start to notice this person here. Yung favorite coffee niya, anong flavor? Ano yung mga madalas niyang ginagamit, dinadala sa meeting? Ano yung mga gestures or galawan niya, no? Ilang beses ba siyang ngumiti? At pag ngumingiti siya rito, bakit napapangiti ka? Noon hindi naman. 'Di ba? So, napapansin mo na yung lahat, no? Yung paborito niyang pagkain, no? Concern ka rin kung kumain na ba siya ng lunch o hindi pa. Hmm. Iniisip mo na rin siya 'pag umuulan, may dala kaya siyang payong. What? Ano nangyayari sa'kin? Bakit ako nagkakaroon ng pagsisimula ng pagbibigay ng atensyon sa tao na ito? Anong meron? 'Yan 'no. And eto na nga, there's this scenario na dumating at paparating pa lang. Sabi ko sa inyo timeless ito with this Page of Wands energy, Six of Coins right here, and Five of Swords, Three of Swords. So, you know what that means? That means, sweetheart, 'no, meron ritong person na either katrabaho niyo rin or in the same place or in the same area ninyo 'no, na maaaring dumidikit dun sa person na ni-reject mo. And you start to get pissed off. Yan. You start na mainis, na may umaaligid sa kanya rito, no? So, whatever the case may be, parang naiinis ka and parang nabibisit ka rito na parang dikit na dikit to, nagsasalita ka sa sarili mo na parang ayaw mo, no? Either
gusto lang nung person na yun ng ka-chit-chat 'no, kung sino man yung lumalapit dito sa person na ni-reject mo 'no, since kung office scenario ito 'di ba, kung pantry naman ito 'no, siyempre hindi maiiwasan na, chika-chika 'di ba? So, posibleng meron dito 'no na dikit na dikit sa kanya or madalas na lumalapit sa kanya ritong office mate or puwede rin namang friend ninyo 'no. So, kung sino man 'to na nakikita ko rito na ayaw mo yung feeling na may lumalapit sa kanya 'no. Alam mo kung anong tawag diyan? Selos, 'yan. Nagseselos ka rito 'no, ano baliw ba ako? Parang ikaw 'to na, baliw ba ako? Ba't ako nagseselos pagtapos ko siyang i-reject? 'Yan 'no. Baliw ba ako na nag-start ako mag-develop ng feelings sa kanya, nung umamin siya hindi ko pa siya gusto ta's ngayon gusto ko na siya. Ano baliw ba ako? Hindi ka baliw at hindi ka rin naghahanap pa dito ng atensyon 'no. It's just that it's late na na-develop yung feelings and emotions mo for this person here. Puwedeng hindi mo lang kasi siya napapansin before. Hindi mo siya nano-notice, maybe because busy ka sa ibang bagay or baka busy ka sa trabaho, 'yan 'no. Or baka ikaw 'to na sa iba ka nakatingin, 'di ba? So, nakikita ko rito 'no na mas lalong nati-trigger ikaw sa mga lumalapit sa kanya rito, especially if it's an opposite sex or opposite gender or energy. Wala tayong gender rito 'no, pero you don't like it kapag may lumalapit sa kanya ibang girls, ibang boys right here, kahit na yung usap lang, ayaw mo nakikipagtawanan siya sa iba na ikaw 'to parang, "Ba't siya tumatawa? Bakit kausap niya yun? Kahapon kausap niya na yun, ah." Pero before, kapag may kausap siya na opposite gender or opposite energy, okey lang sa'yo. Dumadaan ka lang 'no, pero nagsimulang mag-iba pagtapos nitong umamin ng feelings and emotions sa'yo dito pero biglang, ni-reject mo siya rito 'no, nung umamin siya ng feelings and emotions sa'yo. Kasi wala kang feelings para sa kanya at ayaw mong itaas yung hopes niya or ayaw mong itaas dito yung parang mag-isip siya rito ng chance na may chance siya sa'yo na maging kayo 'no, kaya after the confession 'no, posibleng ikaw 'to na umiwas ka rin sa kanya. Parehas kayo nag-iwasan 'no. Pero for some reason 'no, you start to develop feelings here nang hindi mo namamalayan yung sarili mo na nade-develop na yung feelings mo for this person here. Yes, may mga gano'n, kagaya sabi ko sa inyo, your feelings are all valid. 'Di ba? Sometimes kasi nasa harapan na natin but we're blinded, 'di ba? And then ikaw 'to 'no na parang, iniisip mo rito, "Ano baka isipin nito baliw ako 'pag sinabi kong gusto ko na siya ngayon. Bakit? Pagtapos ko siyang i-reject sasabihin ko ngayon gusto ko siya, ano baliw nga ako?" Yeah, naguguluhan ka pero ikaw 'to. Excuse me? Queen of Cups energy, see? My throat starts to itch 'no, kasi the throat chakra is pinipigilan mo yung sarili mo na sabihin dito sa person na 'to 'no, na gusto mo na siya. Kaya lang ayaw mo isipin niyang lukaret ka or nababaliw ka na rito 'no, dahil umamin siya ng feelings sa'yo ba't hindi mo pa sinunggaban yung opportunity na yun 'no. Ta's ngayon nagkakaganyan ka, 'di ba? You're not just wanting this person's attention, pero may na-develop na feeling sa'yo. Gusto mo nang ilaban 'to for some reason, pero this is you. Bakit? Paano ko pa 'to ilalaban? Nakakahiya. Pagtapos niya mag-express ng emotions and feelings sa'kin dito, sasabihin ko ngayon gusto ko siya? Ay naku, this is too late na for me. Parang ikaw na gusto mong bumalik dun sa time na ino-offer niya ulit yung cup na yun, yeah, cup of love na yun 'no. And then someone comes in na binibigyan niya na ng atensyon ngayon and this person here starts to ignore you kasi nga naman na-reject mo siya, ayaw ka niyang, makaramdam na parang uncomfortable ka 'no, so umiiwas siya rito. At siyempre, parang binibigyan niya rito yung ng sarili niya ng time na maka-move on sa'yo kaya siya umiiwas, 'di ba? Kasi ni-reject mo nga siya, 'di ba?
So, dumidistansya talaga siya sa'yo rito 'no, pero nakikita ko rito, 'di ba, saan nga mapapunta 'tong connection ninyo, 'di ba? Kasi siya 'to na parang dahil ayaw ka niya na maging uncomfortable or maging hindi komportable kapag nandiya-diyan siya, umiiwas siya 'no. Nagla-lunch na lang siya rito mag-isa or sumasabay siya sa iba ritong mga tao 'no. And talagang hindi ka niya talaga kinakausap ngayon kasi siyempre nagmo-move on yung tao 'no. Pero dito nakikita ko na parang ayaw mo ng mag-move on siya sa'yo. Kasi with this, Five of Cups energy, Knight of Cups, and Knight of Swords energy, this is you. You are now wishing, you are now hoping, parang feeling mo sasabog yung dibdib mo, parang sasabog yung ulo mo rito 'no, kakaisip 'no, na sana i-offer niya sa'yo ulit yung cup na yun, pero this time tatanggapin ko na. Parang gano'n ka rito 'no, parang nalulungkot ka rito 'no, na ba't ko ba tinanggihan yun, sana sinabi kong pag-iisipan ko muna. Because you start to realize how beautiful this person is, inside and outside. 'No, parang naisip mo, nakita mo, mas nakilala mo siya rito 'no, nung ni-reject mo siya kasi nagsimula mo siyang mapansin 'no. And you start to notice na mabait siya, masipag, may mga gano'n kang binabanggit na mga compliment 'no, approachable, mga gano'n 'no. And may itsura siya 'no, so parang it's a very good catch 'no, and then parang parang ano ba 'to, nahuli ko na yung malaking isda rito ta's pinakawalan ko pa. Sana mahuli ko ulit 'tong malaking isda na 'to 'no, 'yan 'no. Hindi mo kasi parang ikaw 'to na nahihiya na parang pagtapos ko siyang i-reject sasabihin ko na gusto ko siya, ano? Without judgment. Naiintindihan kita, I understand you. You wanna express your emotions and feelings 'no, but you are like this, Two of Swords energy. Okay, anong gagawin ko rito? 'Yan, kinikita ko rito na you are really in this type of energy na naguguluhan ka, you want that attention back to you, pero how? 'Di ba? Parang ngayon gusto mo na 'wag siyang mag-move on sa'yo 'no, so that makapag-start kayong dalawa, 'no? So, you try to be composed right here, 'no? You try to calm down, pero how? What if pumunta na siya sa blind date? What if makipag-meet up na siya sa iba? What if itong katrabaho ninyo na umaaligid sa kanya, eh, gusto rin pala siya, 'no? What if sumuko na talaga siya ng tuluyan sa'yo? 'Yan, shiro ayoko nun 'no, parang ayaw mo nun 'no. So, saan nga ba pupunta ito 'no? Well, nakikita ko rito nagagawa ka ng mga actions rito 'no, para iparating sa kanya na gusto na kita, ng hindi mo sinasabi ng diretso sa kanya rito. So, posibleng ikaw 'to na magparating ka ng mga behaviors or expressions rito na na matutumbok niya kasi medyo mabilis pu-make-up 'tong person na 'to na may gusto sa'yo, okey? So, parang dito gagawa ka ng mga moves or mga actions 'no, na mapi-pick up niya na, "Uy, ligawan mo ko ulit. Uy, magpakita ka ulit sa'kin ng motibo. Uy, magpakita ka ulit sa'kin na may mali siya ka sa'kin." Kasi I'm gonna make sure that I'm gonna grab your offer this time, yan. Handban man, 'di ba? Isa lang 'no, kahit isa lang na tsansa 'no, na mapansin mo ko ulit, i-offer mo ulit sa'kin yung ino-offer mo sa'kin and I'm gonna make sure 'no, na iga-grab ko na talaga 'to this time. I will not hesitate to grab it this time. Isang last chance na lang talaga. Yan 'no, nakikita ko yun rito. Pero ang nakakaloka, pabitin ito kasi hindi ko pa nakikita yung sagot dito 'no. Pero 'wag kayong mag-alala kasi ganito naman tayo lagi dito 'no. Minsan nahahagip natin sa ibang mga readings yun. Kaya nga mag-antabay lang kayo, tumambay rito na sa channel na 'to 'no, at isa itong sneak peek sa mga mangyayari 'no. Pero
I'm gonna tell you 'no, na meron pa rin siyang malakas na feelings for you. So, ano bang ginagawa mo? Simulan mo na yang mga movements mo na yan 'no, habang malakas ang kanya ritong likeness at love para sa'yo. So, go ahead! Fighting, no, him na sa'yo, sweetheart, no, do everything right here, no, it's not too late though, it's not too late. Yung feelings niya for you is strong pa rin. So, thank you so much. Sarah Ngayon Love and Light, annyeong.